Mahigpit ang pagkakakapit ng mga kulubot na daliri ni Nanay Pilar sa hawakan ng kanyang luma pero matibay na maleta habang humahampas ang maalat na hangin sa kanyang mukha. Sa bawat pagtalbog ng maliit na bangkang demotor sa malalaking alon, imbes na matakot, ay lalo lamang lumalawak ang nangiti sa kanyang mga labi. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay, ang araw na pinangarap niya mula pa noong musmus pa ang kanyang anak na si Daniel. Sa wakas, pagkatapos ng ilang dekadang pagsasakripisyo, pagtitinda ng kakanin sa palengke, at pagtitiis sa init at ulan, naramdaman niyang sinusuklian na ng tadhana ang lahat ng kanyang paghihirap. Lumingon siya sa kanyang tabi. Nakaupo doon si Daniel, ang kanyang nag-iisang anak. Nakasuot ito ng mamahaling sunglasses at abala sa pagpindot sa kanyang cellphone. Kahit hindi ito nakatingin sa kanya, punong-puno ng pagmamalaki ang dibdib ni Nanay Pilar. "Anak!" Sigaw niya para marinig siya sa itaas ng ugong ng motor. "Malayo pa ba tayo? Excited na akong makita yung resort na sinasabi mo." Hindi agad sumagot si Daniel. Ilang sandali pa bago ito lumingon, pero hindi ito tumingin sa mga mata niya. Nakatuon ang tingin nito sa abot tanaw. "Malapit na, Mama. Konting tiis na lang." Maikling sagot nito at muling ibinalik ang atensyon sa cellphone. Tumango si Nanay Pilar at inayos ang kanyang bestida. Ito ang paborito niyang damit, ang bulaklakin na bestidang tinahipa niya noong nakaraang Pasko. Isinuot niya ito dahil espesyal ang araw na ito. Sinabi sa kanya ni Daniel na nanalo ito ng promo sa trabaho, isang exclusive vacation package sa isang private island. Naalala niya ang sinabi niya kay Maring Marites bago siya umalis kaninang madaling araw. "Sabi ko sa'yo mabait ang anak ko. Kahit madalas kaming magtalo sa pera, mahal ako niyan. Kita mo, dadalhin ako sa beach para makapag-relax." Ang sarap ng pakiramdam na maipagmalaki ang anak. Nawala bigla ang lahat ng alaala ng mga gabi kung saan umuuwi si Daniel na lasing o ang mga panahong sa pilitan nitong hinihingi ang kanyang pensyon. Siguro nga nagbago na siya, isip ni Nanay Pilar. Siguro ito na ang simula ng bago naming buhay. Bumagal ang takbo ng bangka habang papalapit sila sa isang maliit na isla. Maputi ang buhangin at asul na asul ang tubig, pero napansin ni Nanay Pilar na walang ibang tao. Walang mga cottage, walang ibang turista, at lalong walang hotel. Puro matatayog na puno ng niyog at makakapal na damuhan lamang ang naroon. "Dito ba yon, Daniel?" Tanong niya. Medyo nagtataka. Parang walang tao. Tumayo si Daniel at inayos ang kanyang sombrero. "Private resort nga kasi. Ma, tayo lang ang guest. Exclusive. Yung hotel, nasa likod pa ng mga puno. Kailangan nating maglakad ng konti." Sumadsad ang bangka sa buhanginan. Agad na tumalon ang bangkero, isang lalaking may malaking peklat sa braso, para itali ang lubid sa isang puno ng niyog. Napansin ni Nanay Pilar na hindi man lang siya tinulungan nito o tiningnan. Parang nagmamadali ito. Si Daniel ang nagbaba ng maleta niya. Tara na, mayayaya ni Daniel. Pawisan ito kahit mahangin naman. At napansin ni Pilar na nanginginig ng bahagya ang kamay ng anak nang iabot nito sa kanya ang maleta. "Okay ka lang ba, anak? Namumutla ka." Nag-aalalang tanong ni Pilar habang dahan-dahang bumababa sa bangka. Ramdam niya ang init ng buhangin sa kanyang paanan. "Wala to. Nahihilo lang sa biyahe," sagot ni Daniel nang mabilis, halos pabulong. "Tara, doon tayo sa lilim." Naglakad sila papasok sa gubat ng niyog. Habang papalayo sila sa pampang, lalong bumibigat ang dibdib ni Nanay Pilar. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may mali. Masyadong tahimik. Walang tunog ng musika, walang staff na sumalubong. Ang naririnig lang niya ay ang huni ng mga ibon at ang mabilis na paglalakad ni Daniel. Huminto si Daniel sa isang maliit na clearing. Malayo-layo na,
sa pinagdaungan ng bangka. "Dito muna tayo, Ma," sabi ni Daniel. Huminga ito ng malalim pero hindi pa rin makatingin sa kanya ng diretsyo. "Nasaan ang hotel?" "Pagod na ako, anak," sabi ni Pilar. Pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang panyo. "Ah, oo nga pala." Biglang kapkapa ni Daniel sa kanyang bulsa. "Nakalimutan ko yung voucher sa bangka. Hindi tayo makakapag-check-in kapag wala yon." "Teka lang, babalikan ko." Akmang sasama si Nanay Pilar, pero pinigilan siya ni Daniel. Hinawakan nito ang balikat niya. Malamig ang mga kamay ng anak. "Dito ka na lang, Ma. Mainit kung babalik ka pa doon. At saka, may surprise ako sa'yo pagbalik ko. Gusto ko, pagdating ko dito nakapikit ka. Bilang ka ng hanggang 100, ha? Huwag kang didilat hanggat hindi ako nakakabalik." Napangiti si Nanay Pilar. Parang bata talaga ang anak niya kung minsan. Mahilig sa sorpresa. "Ikaw talaga, Daniel. Sige na, bilisan mo, ha? Nauuhaw na rin ako." "Oo, Mama. Mabilis lang ako. I love you, Mama." Mabilis ang pagkakabanggit ni Daniel sa mga salitang iyon. Parang iniluwa lang ng bibig, pero hindi nanggaling sa puso. Pero, para kay Nanay Pilar, sapat na yon. Tumalikod si Daniel at mabilis na naglakad pabalik sa direksyon ng dagat. Pumikit si Nanay Pilar. Dinaman niya ang hangin. 1, 2, 3. Simula niya sa pagbilang. Inisip niya ang magiging hitsura ng hotel. Siguro may aircon. Siguro may malambot na kama. Makakatulog siya ng mahimbing ngayong gabi nang hindi iniisip kung saan kukuha ng pambili ng gamot sa high blood. 20, 21. Narinig niya ang tunog ng motor ng bangka na umandar. Malakas. Umuugong. Napangiti siya. Siguro ay aayusin lang nila ang pwesto ng bangka. O baka kukunin na nila ang mga supply. 50. Pero bakit parang papalayo ang tunog? 51. Ang ugong ng motor ay hindi pa palapit. Ito ay pahina ng pahina. Palayo ng palayo. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ni Nanay Pilar. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang sumakmal sa kanyang dibdib. Hindi niya tinapos ang pagbilang. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Wala si Daniel sa harapan niya. Tanging mga puno ng niyog at matataas na damo lang ang naroon. "Daniel?" tawag niya. Mahina pa sa una. Tumakbo siya pabalik sa pinanggalingan nila. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa buhangin, nagpapabagal sa kanyang pagtakbo. Sumabit ang laylayan ng kanyang bestida sa isang matinik na halaman at narinig niya ang pagkapunit nito, pero hindi siya huminto. "Daniel!" sigaw niya, mas malakas na ngayon. Paglabas niya sa gubat patungo sa pampang, tumambad sa kanya ang malawak na karagatan. Sa di kalayuan, nakita niya ang maliit na bangka. Mabilis itong humahagibis palayo sa isla, pabalik sa kung saan sila nanggaling. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nanay Pilar. Nanlamig ang buo niyang katawan sa kabila ng tirik na araw. Tumakbo siya hanggang sa tubig. Nabasa ang kanyang sapatos at medyas. Ang tubig ay umabot hanggang sa kanyang tuhod, pero patuloy pa rin siya sa paghakbang. Inaabot ang kanyang kamay sa papalayong bangka. "Daniel! Anak, hintayin mo ako." Ang kanyang sigaw ay nilamon ng hangin at ng ingay ng mga alon. Nakita niya ang isang figura sa likod ng bangka. Alam niya sa puso ng isang ina na si Daniel iyon, pero hindi ito lumingon. Ni isang beses, hindi ito lumingon. "Daniel, huwag mo akong iwan dito. Parang awa mo na." Napaluhod si Nanay Pilar sa tubig. Ang alat ng dagat ay humalo sa alat ng kanyang mga luha. Ang maleta niya ay naiwan sa gubat, pero ang puso niya ay tila dinurog at itinapon sa kailaliman ng karagatan. Pinanood niya ang bangka hanggang sa maging tuldok na lamang ito sa horizon, hanggang sa tuluyan itong mawala. Naiwan siyang mag-isa, walang pagkain, walang tubig, walang matutuluyan. At ang pinakamasakit sa lahat,
walang pamilya. Sa gitna ng katahimikan ng islang yon, napagtanto ni Nanay Pilar ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Hindi siya naligaw. Siya ay itinapon. At sa unti-unting paglubog ng araw, kasabay ng pagdilim ng paligid, naramdaman niya ang tunay na lamig ng gabi, ang lamig ng pag-iisa na dulot ng pagtataksil ng sarili niyang dugo. Sanay na si Andres sa huni ng dagat. Sa loob ng 10 taon, ito na ang naging musika ng kanyang umaga, ang banayad na paghampas ng alon sa pampang, ang iyak ng mga galyeta sa himpapawid, at ang sipol ng hanging amihan. Para sa iba, nakabibingi ang katahimikan ng isla. Pero para kay Andres, ito ang kapayapaan. Walang nanunumbat, walang nanghuhusga, at higit sa lahat, walang nangiiwan dahil simulat sa pool, mag-isa lang siya. Bit-bit ang kanyang lambat na puno ng mga talaba at ilang piraso ng isda. Naglakad siya pabalik sa dalampasigan. Mabigat ang kanyang mga hakbang, hindi dahil sa huli, kundi dahil sa edad. Ramdam na niya ang pananakit ng kanyang likod tuwing yumuyuko. Huminto siya nang may mapansin sa di kalayuan. Isang bagay na makulay ang nakasadsad sa puting buhangin, malapit sa kung saan humahalik ang tubig dagat sa lupa. Akala niya noong una ay basura lang ito, isang naanod na plastik o sako. Pero nang humihip ang hangin, gumalaw ito. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Hindi ito basura. Binilisan niya ang lakad. Halos tumakbo na siya habang papalapit. Ang bagay ay isang babae. Nakadapa ito. Ang kalahati ng katawan ay nasa tubig pa. At ang suot nitong bestida na may bulaklak na disenyo ay punit-punit na sa laylayan. "Miss, Ale?" Tawag ni Andres habang lumalapit. Walang sagot. Dali-dali niyang binitawan ang kanyang lambat at lumuhod sa tabi ng babae. Hinawakan niya ang pulso nito. Malamig ang balat ng babae, singlamig ng tubig sa madaling araw. Pero may pulso pa. Mahina. Pero nandoon. Buhay siya. Iniharap niya ang mukha nito. Isang matandang babae. Marahil ay kaedad niya. Puti na ang buhok, puno ng guhit ng panahon ng mukha, at namamaga ang mga mata. Marahil ay nalunod o baka nahulog sa barko. Binuhat niya ito. Magaan lang ang babae, parang butot balat na lang sa ilalim ng basang damit. Dinala niya ito sa kanyang maliit na kubo na nakatago sa likod ng mga puno ng niyog, malayo sa init ng araw. Inihiga niya ito sa kanyang papag na gawa sa kawayan. Nagpakulo siya ng tubig at kumuha ng luya para ipainom dito sakaling magising. Habang pinagmamasdan niya ang babae, hindi niya maiwasang magtaka. Walang turista ang napapadpad sa parte na ito ng isla. Ang mga bangka ay bihirang dumaan dito dahil mabato ang ilalim. Biglang napasinghap ang babae. Dumilat ang mga mata nito, puno ng takot at kalituhan. "Daniel!" Sigaw nito agad. Ang boses ay paos at basag. Napaupo ito sa papag, lilinga-linga sa paligid ng kubo. Nang makita niya si Andres, umatras ito at sumiksik sa dingding ng kawayan, nanginginig. "Sino ka? Nasaan ako? Nasaan ang anak ko?" Sunod-sunod na tanong nito. Tinaas ni Andres ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. "Hinahon lang, Ale. Ligtas ka dito. Nakita kita sa pampang, walang malay." "Hindi." Umiling ang babae. Parang ayaw tanggapin ang narinig. "Nasaan si Daniel?" Sabi niya bibili lang siya ng tubig. Babalikan niya ako. Nagbibilang lang ako. Nagtago lang siya. Napakunot ang noo ni Andres. Nakita niya ang tingin sa mga mata ng babae. Ang parehong tingin na nakikita niya sa salamin tuwing naaalala niya ang nakaraan. Ang tingin ng umaasa sa wala. "Ale, walang ibang tao dito. Ako lang," mahinahong sabi ni Andres. "Nakita kita mag-isa." "Sinungaling!" Sigaw ng babae. "Nandoon siya. Baka hinahanap niya ako. Baka naligaw lang ako."
Nagpupumilit itong tumayo kahit nanginginig ang mga tuhod. Halos matumba ito pero kumapit sa dingding. Tumakbo ito palabas ng kubo, pabalik sa direksyon ng dagat. Napailing si Andres at sumunod. Alam niya ang gagawin nito. Nakita na niya ito dati sa mga asong iniiwan ng mga amo sa isla. Tatakbo sa pampang, maghihintay, tatahol sa kawalan hanggang sa mamatay sa gutom at lungkot. Naabutan niya ang babae sa dalampasigan. Nakatayo ito sa mismong hangganan ng buhangin at tubig. Hinahayaan ang mga alon na basain ang laylayan ng kanyang punit na bestida. Nanginginig. Pilit nitong tinatanaw ang abot-tanaw na wala namang laman, kundi ang pagtatagpo ng asul na langit at asul na dagat. "Daniel! Anak!" Sigaw nito. Ang boses ay mahina, parang bulong na tinatangay ng hangin. "Tapos na akong magbilang. Lumabas ka na." Napabuntong hininga si Andres. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang pag-asang iyon. Ang bulag na pananampalataya. Nababalik ang umalis. Alam na alam niya ang pakiramdam na yon. 10 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang sugat. Dahan-dahan siyang lumapit. Ayaw itong biglain. "Ale?" Mahinang sabi niya. Wala na siya. Humarap sa kanya ang babae. Ang mga mata nito ay galit at puno ng luha. "Hindi. Babalik siya. May surprise siya sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umalis ka dito." Sinubukan nitong tumakbo papasok sa tubig na para bang lalakarin niya ang karagatan para lang habulin ng isang multo. Mabilis na kumilos si Andres. Hinawakan niya ito sa braso, hindi mahigpit, pero sapat para pigilan ito. "Teka lang, saan ka pupunta?" "Lalamunin ka ng dagat." "Bitiwan mo ako." Nagpupumiglas ang babae. "Kailangan kong hanapin ang anak ko. Kailangan niya ako." "Ale, pakinggan mo ako," sabi ni Andres. Mas nilakasan ng boses para mabasag ang pagkahibang nito. "Tingnan mo ang paligid mo. Walang resort, walang hotel. Tingnan mo ang sarili mo. Kung bakasyon ito, nasaan ang mga gamit ninyo? Bakit ka iniwan dito na walang pagkain o tubig?" Natigilan ang babae. Tumingin ito sa paligid, sa mga puno ng niyog, sa kubo ni Andres sa di kalayuan, at sa sarili nitong basang damit. Ang pagpupumiglas ay napalitan ng panginginig. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting natabunan ng takot. Pero sabi niya, mahal niya ako. Halos pabulong na sabi nito, mas para sa sarili kaysa kay Andres. Ang bawat salita ay parang patak ng lason na pumapatay sa natitira niyang pag-asa. Dito na napagtanto ni Andres na kailangan niyang ibigay ang huling, pinakamasakit na dagok. Ang katotohanan, dahil mas mabuting mamatay sa sakit ng katotohanan kaysa mabuhay sa ginhawa ng kasinungalingan. Hinigpitan niya ng bahagya ang hawak sa braso nito, hindi para saktan, kundi para iparamdam na may kasama ito sa sandaling gumuho ang mundo nito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. "Hindi ka naligaw, Ale." Ang boses ni Andres ay mahinahon pero matatag, walang bahid ng paghuhusga, tanging pait ng isang taong nakaranas na rin ng parehong sakit. "Iniwan ka." Isang salita, 5 letra. Pero para kay Pilar, ito ay isang sentensya ng kamatayan. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Napaluhod siya sa buhanginan. At kung hindi siya inaalalayan ni Andres ay tuluyan na siyang babagsak. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Tuyo na. Ang tanging naroon ay isang blangkong tingin. Ang tingin ng isang kaluluwang binaklas mula sa katawan. Inalalayan siya ni Andres pabalik sa kubo. Wala itong imik. Parang isang manikang walang buhay. Pinaupo niya ito sa papag at binigyan ng isang basong tubig na may dinikdik na luya. Tinanggap nito ang baso, pero hindi uminom. Nakatitig lang ito sa kawalan. Umupo si Andres sa isang sulok. Binibigyan ito ng espasyo. Pinanood niya itong dahan-dahang yumuko. May isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng basang bestida nito. Isang lukot na papel. Nanginginig ang mga kamay ni Pilar
habang dinadampot ang papel. Maingat niya itong binuklat na para bang isang sagradong dokumento. Binasa niya ang nakasulat. Maikli lang ang mensahe. Sulat kamay ng kanyang anak na si Daniel. Pabigat ka na lang, ma. Huwag mo na akong hahanapin. Walang sigaw. Walang hagulgol. Tanging isang mahinang tunog ng pagkabali. Ang tunog ng isang pusong tuluyan ng nadurog. Ibinalibag niya ang baso sa sahig na kawawayan at kasabay ng pagtilapon ng tubig ay ang pagbagsak ng huling piraso ng kanyang pagkatao. Napayuko si Pilar, niyakap ang sarili, at doon, sa gitna ng katahimikan ng isla, nagsimula siyang umiyak ng walang tunog. Lumipas ang mga araw na tila anino lang si Nanay Pilar. Nakaupo siya sa isang sulok ng kubo. Nakatanaw sa siwang ng dingding na kawayan, pinapanood ang walang katapusang pag-alo ng dagat. Hindi na siya umiiyak. Para bang naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan at ang natira na lang ay isang malalim at tuyong balon ng pighati. Araw-araw, mag-iiwan si Andres ng pagkain sa tabi niya. Isang inihaw na isda, ilang pirasong kamoteng kahoy na nilaga. Hindi niya ito pinipilit kumain. Iniiwan lang niya doon at pagbalik niya, madalas ay nandoon pa rin ito, hindi man lang nagagalaw. Kailangan mong kumain, sasabihin ni Andres sa mahinahong boses. Hindi sasagot si Pilar. Para saan pa? Ang katawan niya ay parang isang walang lamang sisidlan. Hinihintay na lang niya ang araw na tuluyan na siyang bibigay, ang araw na susunduin na siya ng dagat para makasama ang kanyang durog na puso. Isang hapon, habang abala si Andres sa pagtatahi ng kanyang punit na lambat sa labas ng kubo, pinanood siya ni Pilar. Bawat galaw ng magaspang na kamay nito ay maingat at tiyak. Bawat tahi ay may layunin. Nakaupo itong mag-isa sa ilalim ng puno ng niyog. Ang likod ay bahagyang nakukuba. Ang mukha ay seryoso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, may naramdaman si Pilar maliban sa sakit. Nakita niya ang sarili niya sa lalaki, ang kalungkutan, ang pag-iisa. 10 taon na raw itong mag-isa dito. Paano nito nakayanan? Saan ito humuhugot ng lakas para bumangon tuwing umaga at harapin ang parehong katahimikan? Nang gabing iyon, nang iabot ni Andres ang kanyang hapunan, 2 pirasong isdang sunog ang balat. Tinitigan ito ni Pilar. Kinuha niya ang plato. "Salamat," bulong niya. Ito ang unang salitang binitiwan niya sa loob ng 1 linggo. Nagulat si Andres pero tumangulang ito at umupo sa kanyang pwesto sa kabilang dulo ng maliit na kubo. Sinimulan nitong kainin ang sarili nitong isda gamit ang kamay. Tiningnan ni Pilar ang pagkain niya. Imbes na kainin, tumayo siya. Kumuha siya ng ilang dahon ng tanglad na nakita niyang tumutubo malapit sa kubo at dinikdik ito gamit ang isang bato. Kumuha rin siya ng kaunting asin na nakasabit sa isang supot. Ipinahid niya ito sa isda. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamoteng kahoy, dinurog at inihalo sa natirang sabaw ng isda mula sa palayok. Inabot niya ang isang plato kay Andres. Napatingin ito sa kanya, nagtataka. Tiningnan nito ang isda. Pagkatapos ay tumingin pabalik kay Pilar. "Para sa'yo," sabi ni Pilar. Nag-aalangang kumuha si Andres ng 1 piraso at isinubo. Huminto ito sa pagnguya. Napapikit ito. Isang emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Pilar dati. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nangumuya ulit na para bang ninanamnam ang isang lasang matagal nang kinalimutan. "Masarap," sabi nito. Ang boses ay bahagyang garalgal. "Matagal na akong hindi nakakatikim ng ganito kasarap." Umupo si Pilar at nagsimulang kumain. Sa bawat subo, nararamdaman niya ang unti-unting pagbalik ng lakas sa kanyang katawan. Nagkaroon ng laman ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng pag-unawa. "Bakit ka nandito?" tanong ni Pilar, hindi makatingin ng diretso. "Bakit ka mag-isa?"
Matagal bago sumagot si Andres, itinuro nito ang peklat sa kanyang braso. Mangingisda ako sa bayan dati. Isang araw, sumama ang panahon. Tumaob ang bangka ko. 5 buwan akong hindi makapalaot. Walang kita, walang pera. Huminga ito ng malalim. Yung asawa ko, hindi niya natiis ang hirap. Isang araw, pag-uwi ko galing sa pangungutang, wala na sila. Dala niya ang nag-iisa naming anak. Sumama sa isang ahente ng barko. Sabi niya sa sulat, ayaw na niyang magbilang ng barya habang buhay. Parang sinaksak si Pilar sa puso. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lang para sa sarili niya. Naramdaman niya ang sakit ng lalaking nasa harapan niya. Pareho sila. Pareho silang itinapon dahil hindi na sila kapaki-pakinabang. Pareho silang naging pabigat sa buhay ng mga taong minahal nila. Simula noon, pagpapatuloy ni Andres, ayoko nang bumalik sa bayan. Dito na ako nanirahan. Sa isla, hindi ka hahatulan ng mga puno. Hindi ka iiwan ng dagat. Hindi na nagsalita si Pilar, pero sa loob-loob niya, isang apoy ang nagsimulang umalab. Isang galit na hindi nakakamatay, kundi nagbibigay buhay. Ang lahat ng paghihirap niya, ang pagtataksil ni Daniel, ang sakit na dinanas ni Andres, lahat ng yon ay nag-converge sa isang malinaw na realisasyon. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Ang mamatay ay isang pagkatalo. Ang mamatay ay pagbibigay kasiyahan sa mga taong nagtapon sa kanya. Tapos na siyang maging biktima. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Ang hangin ng gabi ay malamig, pero hindi na niya ito naramdaman. Tumingala siya sa bilog na buwan. Napansin niya ang isang kutsilyong ginagamit ni Andres sa pagkaliskis ng isda na nakasabit sa isang poste. Kinuha niya ito. Malamig at matigas ang hawakan sa kanyang palad. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon sa makintab na talim. Nakita niya ang isang matandang babae na may mga matang pagod na sa kaluluha. Pero sa likod ng pagod na yon, may isang kislap na bagong-bago. Hindi ako mamamatay. Bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay matigas at puno ng determinasyon na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Humarap siya sa karagatan, sa direksyon kung saan nawala ang bangka ni Daniel. Hindi ako mamamatay. Ulit niya, mas malakas ngayon. Mas mabubuhay ako nang maayos kaysa noong kasama ko siya. Hinigpitan niya ang hawak sa kutsilyo. Hindi na ito isang simpleng kasangkapan lang. Ito na ang simbolo ng kanyang panata. Hindi na siya si Nanay Pilar na iiyak na lang sa isang sulok. Simula ngayong gabi, magiging mandirigma siya. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula nang tumapak si Pilar sa islang yon. Ang dating malambot niyang mga palad na sanay lang sa pagmamasa ng kakanin ay ngayoy magaspang at may kalyo na. Ang balat niyang dati pinapangalagaan mula sa araw ay ngayoy kulay kayumanggina at nasunog. Pero sa tuwing tinitingnan niya ang sarili, sa refleksyon sa isang palangganang tubig, hindi awa ang nakikita niya, kundi isang babaeng hindi niya na halos makilala. Isang babaeng mas matatag, mas payapa. Ang isla ang naging kanilang mundo ni Andres, at ang dagat ang naging kanilang biyaya. Nagsimula ito isang umaga nang mapansin ni Pilar ang dami ng isdang nahuhuli ni Andres na hindi nila nauubos. Nabubulok lang ang iba. Naalala niya ang sikretong pampalasa ng kanyang ina na ginagamit sa paggawa ng daing sa kanilang probinsya. Isang halo ng asin, bawang, at isang lihim na dahon na sagana palang tumutubo sa isla. Andres, sabi niya isang araw, ituro mo sa akin kung paano maglinis ng isda ng mabilis. May gagawin ako. At doon nagsimula ang kanilang pagsasama. Si Andres ang tagahuli at tagalinis. Si Pilar naman ang tagatimpla at tagabilad. Sa umaga, ang dalampasigan ay nagiging kanilang paggawaan. Ang hangin ay napupuno ng amoy ng alat at ng binibilad na isda. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Isang tingin lang, isang tango, alam na nila ang gagawin ng isa't isa.
Ang kanilang katahimikan ay naging isang komportableng sayaw ng dalawang taong nagkakaintindihan. Isang araw, isang bangka ng mga komersyante na naglalakbay sa mga karatig isla ang napilitang dumaong dahil sa masamang panahon. Nakita nila ang mga isdang nakabilad sa mga pinatuyong kawayan. "Nagbebenta kayo, nanay?" Tanong ng isang lalaking may makapal na bigote. Nagkatinginan sina Pilar at Andres. Hindi nila iyon naisip. "Subukan ninyo." Alok ni Pilar. Pagkatikim ng komersyante sa isang pirasong pinirito, nanlaki ang mga mata nito. "Napakasarap. Iba ang lasa. Bibilhin ko ang lahat ng stock ninyo." Iyon ang una nilang kita. Ang mga piraso ng papel na pera ay tila dayuhan sa kanilang mga palad. Pero ang pakiramdam ng tagumpay ay isang lengguwaheng naiintindihan nilang pareho. Simula noon, naging regular na ang pagdaong ni Mang Kiko, ang komersyanteng may bigote, para kunin ang kanilang mga produkto. Sa bawat bayad na inaabot nito, ang pera ay hinahati nilang dalawa ng pantay. Ang parte ni Pilar ay itinatago niya sa isang lumang lata ng biskwit, hindi para sa kung ano paman, kundi bilang patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang hapon, habang nagliligpit sila ng mga pinagbiliran, may iniabot si Andres kay Pilar. "Para sa'yo," sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo. Binuksan ni Pilar ang kanyang palad, isang maliit na pantali sa buhok. Ang palamuti nito ay hindi plastik o kristal, kundi isang maliit at makintab na kabibe na pinakinis at binutasan sa gitna. Simple lang ito. Pero para kay Pilar, ito ang pinakamagandang regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. "Salamat, Andres," sabi niya. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isinuot niya agad ito. Habang itinatali ang puti na niyang buhok, naramdaman niyang hindi lang siya isang ina, isang biktima, o isang survivor. Naramdaman niyang isa siyang babae. Isang araw, isang kakaibang bangka ang dumaong. Mas malaki at mas moderno kaysa sa bangka ni Mang Kiko. Isang masiglang binata na may dalang kamera ang bumaba. "Wow! Good morning po, Tainay. Ako po si Lakwatserong Vlogger. Grabe, ang ganda dito." Totoo nga ang sabi ni Mang Kiko. May paraiso pala ditong nakatago. Hindi maintindihan ni Pilar at Andres ang sinasabi nito, pero palangiti ang binata. Ipinaliwanag nito na isa siyang vlogger, kumukuha ng video para ipakita sa mga tao sa internet. Narinig daw niya mula kay Mang Kiko ang kwento ng masarap na daing mula sa isang misteryosong isla. "Pwede ko po ba kayong i-video? Para ma-feature ko po ang galing ninyo sa paggawa ng daing. Pangako, sisikat po kayo." Nag-aalangan man, pumayag din sila. Kinuhaan sila ng video habang naglilinis ng isda, habang nagtitimpla si Pilar, at habang nagbibilad sila sa ilalim ng araw. Kinuhaan din sila habang kumakain at nagtatawanan. Sa huli, bago umalis ang vlogger, kinapanayam nito si Pilar. "Nanay, ano po ang sikreto ng daing ninyo? Bakit po napakasarap?" Tumingin si Pilar kay Andres, na tahimik lang na nakangiti sa di kalayuan. Pagkatapos ay humarap siya sa kamera. "Walang sikreto, iho," sagot niya. "Pagmamahal lang. Pagmamahal sa ginagawa mo at pagmamahal ng kasama mo." Nakangiting tumango ang vlogger. Bago ito sumakay sa bangka, itinaas nito ang kamera na parang nagsasalita sa mga manonood nito. "Ayan na, mga kalakwatsero, narinig nyo yan. Ang kwento ng pag-ibig sa likod ng pinakamasarap na daing sa buong Pilipinas. Aabangan nyo ang video ko. Ipopost ko to bukas na bukas din. Ang title, Ang Reyna ng Daing at ang Kanyang Hari. Isang pag-ibig na kasing alat ng dagat." Nagpaalam ito at umalis. Iniwan sina Pilar at Andres na nagtataka
kung ano ang ibig sabihin ng internet at viral. Ang alam lang nila, isa na namang araw ang natapos ng payapa sa kanilang maliit na paraiso. Ang amoy ng panis na beer at hindi nahugasang pinggan ang bumati kay Daniel pagkagising niya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ang una niyang nakita ay ang kisameng puno ng agyo at ang isang nag-iilaw na bumbilyang aandap-andap na para bang anumang oras ay bibigay na. "Papa, gutom na ko." Ang mahinang boses ng kanyang 5 taong gulang na anak. Si Enzo ang tuluyang gumising sa kanya. Nakaupo ang bata sa isang sulok ng kanilang barong-barong, yakap-yakap ang luma nitong laruang kotse. Payat ang bata at may bahid ng dumi sa pisngi. Bumangon si Daniel, ramdam ang sakit ng ulo mula sa alak na ininom niya kagabi. "Teka lang," inis na sagot niya. "Wala nang pagkain, mamaya na." 2 linggo na ang nakalipas mula nang iwan siya ni Magra, ang kinakasama niya. Isang araw, pag-uwi niya, wala na ito. Dala ang lahat ng gamit nito at ang natitira nilang pera. Ang iniwan lang ay si Enzo at isang sulat na nagsasabing sawang-sawa na ito sa buhay nila. Sawang-sawa na itong magtago sa mga pinagkakautangan ni Daniel, ang pera mula sa pinagbentahan ng bahay ng kanyang ina. Ang bahay na dapat ay para sa kanilang kinabukasan ay naubos na parang bula. Isang gabi sa sugalan, isang maling taya, at nawala ang lahat. Ang naiwan ay mga utang na patuloy na lumulobo. Kung hindi lang naging pabigat si nanay, hindi sana aabot sa ganito. Isip ni Daniel habang hinahanap ang pitaka niyang walang laman. Ito ang laging katwiran niya sa sarili. Kasalanan ng lahat, pero hindi niya kasalanan. Biglang may malalakas na katok sa pinto. Hindi katok ng bisita, kundi kalampag. "Daniel! Buksan mo to! Alam naming nandyan ka!" Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ang boses ni Boss Tonyo. Ang pinakamalaking pinagkakautangan niya. Agad niyang tinakpan ang bibig ni Enzo at isiniksik ito sa likod ng isang lumang aparador. "Huwag kang iimik, Enzo. Kahit anong mangyari," bulong niya, nanginginig. Yumanig ang buong barong-barong sa lakas ng mga sipa sa pinto. "Tangina mo, Daniel! Akala mo makatatago ka? 2 buwan ka nang hindi nagbabayad. Buksan mo to o sisirain namin to." Niyakap ni Daniel ang anak. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng bata. Napapikit siya. Nagdarasal na umalis na sila. "Sige, huwag kang lalabas." Sigaw ng boses sa labas. "Babalik kami bukas. At kapag hindi mo pa rin kami binayaran, baka yung anak mo ang isunod kong ibenta." Narinig niya ang malulutong na mura at ang papalakas na tunog ng motorsiklo palayo. Ilang minuto pa siyang naghintay bago dahan-dahang sumilip sa bintana. Wala na sila. Huminga siya ng malalim, pero ang pumasok sa baga niya ay hindi hangin, kundi purong takot. Tumingin siya kay Enzo. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha pero hindi ito umiiyak. Sanay na. Napaupo si Daniel sa sahig, sinabunutan ng sarili. Tapos na siya. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang matatatakbuhan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging bagay na may halaga pa na pag-aari niya. Binuksan niya ang Facebook. Nag-i-scroll ng walang direksyon para lang may pagkaabalahan ng isip. Puro masasayang mukha ng mga dating kaibigan, mga pamilyang kumakain sa labas, mga bagong kotse, lahat ng bagay na wala siya. At bigla, huminto ang kanyang pag-scroll. Isang video. Ang thumbnail ay mukha ng isang matandang babae na nakangiti. Ang pamagat, ang reyna ng daing at ang kanyang hari. Isang pag-ibig na kasing alat ng dagat. Hindi niya sana papansinin, pero pamilyar ang mukha. Pamilyar ang nangiti. Kinilabutan siya. Pinindot niya ang play. Isang masiglang vlogger ang nagsasalita, pero hindi ito ang pinakinggan niya. Ang tinitingnan niya ay ang matandang babae na abala sa paggawa ng daing. Ang paraan ng paghiwa,
ang paraan ng paghalo. Kilalang kilala niya ang mga galaw na yon, ang mga galaw ng kanyang ina. Hindi, imposible, bulong ni Daniel sa sarili. Dapat patay na ito. 1 taon na. Dapat matagal na itong nilamon ng isla. Pero habang tumatagal ang video, nawawala ang kanyang pagtanggi. Nakita niya ang isla, ang parehong islang pinag-iwanan niya dito. Nakita niya ang isang matandang lalaki sa tabi nito, nakangiti. At ang pinakanagpatigil sa kanyang mundo, nakita niya ang eksena kung saan inaabutan ng isang komersyante ang kanyang ina ng isang makapal na pligo ng pera. Paulit-ulit niyang pinanood ang parteng iyon. Ang pera. Ang ngiti sa mukha ni Nanay Pilar habang tinatanggap iyon. Hindi iyon ang namangiti ng isang biktima. Iyon ang ngiti ng isang taong masaya at matagumpay. Biglang nagbago ang takot sa dibdib ni Daniel. Ang desperation ay napalitan ng isang bagay na mas mainit, mas mapanganib. Kasakiman. Hindi siya nakaramdam ng pagsisisi. Hindi siya nakaramdam ng tuwa para sa ina. Ang naramdaman niya ay galit. Galit dahil habang siya ay naghihirap sa Maynila, ang nanay niya ay nagpapasarap at kumikita ng pera sa islang yon. Pera na dapat ay sa akin, isip niya. Ako ang nag-iisang anak. Akin lahat yan. Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na mas desperado at mas tuso kaysa sa dati. Tumayo siya. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala. Napalitan ng isang determinadong paninigas. Tumingin siya kay Enzo na nakatingin pa rin sa kanya mula sa sulok. Hindi na awa ang nakita niya sa bata, kundi isang kasangkapan, isang susi. Enzo, halika, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado na ngayon, na mas nakakatakot. Magbihis ka, aalis tayo. Saan tayo pupunta, Papa? Hinila ni Daniel ang bata, patayo at kinaladkad ito palabas ng barong-barong, papalayo sa amoy ng pagkatalo, patungo sa isang bagong pagkakataon. Pupuntahan natin ang lola mo. Huminto siya at tumingin sa mga mata ng kanyang anak. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mayaman na siya. Ang paglubog ng araw sa isla ay isang ritual para kay Andres. Ito ang paborito niyang bahagi ng araw, kung saan ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila, at ang dagat ay nagiging isang malawak na nasalamin. Dati, pinapanood niya itong mag-isa. Isang paalala na isa na namang araw ang natapos sa kanyang payapang pag-iisa. Pero ngayon, iba na. Sa tabi niya, nakaupo si Pilar sa isang piraso ng driftwood. Tahimik silang naghahapunan, inihaw na pusit na may kasamang kanin na isinaing sa loob ng kawayan. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Ang tunog ng mga alon at ang paminsan-minsang pagaspas ng mga dahon ng niyog ang nagsisilbing usapan nila. Tiningnan ni Andres si Pilar. Ang mga guhit sa mukha nito ay tila lumalim, pero ang mga mata nito ay may bagong kislap. Ang babaeng nakita niyang halos malunod sa pampang 1 taon na ang nakalipas ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang reyna, ang reyna ng kanilang maliit na kaharian. Isang pamilyar na takot ang biglang kumurot sa dibdib ni Andres. Masyado na akong masaya, isip niya. Paano kung magbago ang lahat? Ang alaala ng kanyang asawa, ang sakit ng pag-iwan, ay isang multo na hindi pa rin tuluyang nawawala. Paano kung isang araw, may bangkang dumaong at sunduin si Pilar? Paano kung maisip nitong bumalik sa dati niyang buhay? Ang isiping iyon ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang puso. Ayaw na niyang maranasan ulit iyon. Hindi na niya kakayanin. Andres? Ang boses ni Pilar ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatingin ito sa kanya, may bahid ng pag-aalala sa mukha. Malalim yata ang iniisip mo. May problema ba? Umiling si Andres at pilit ng ngumiti. Wala.
Napagod lang siguro sa paglilinis ng mga lambat. Pero alam niyang hindi iyon ang totoo. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang marinig mula dito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Andres. Habang mahimbing na natutulog si Pilar sa loob ng kubo, siya ay nasa labas, nakaupo sa buhanginan at nakatingin sa mga bituin. Nagdesisyon siya. Hindi na siya mabubuhay sa takot. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising kaysa dati. Sumisid siya sa dagat at nakahuli ng isang malaking talakitok, ang paboritong isda ni Pilar. Naghahanap siya ng mga ligaw na bulaklak na tumutubo sa loob ng gubat at inilagay ito sa isang lumang bote. Nagluto siya ng espesyal na hapunan, hindi lang simpleng inihaw, kundi sinigang na niluto sa palayok. Pagdating ng takip silim, inilatag niya ang isang banig sa dalampasigan. Inihanda niya ang kanilang hapunan. Nang lumabas si Pilar mula sa kubo, nagulat ito. "Anoong mayroon? Bakit parang may piyesta?" Natatawang tanong nito. Hindi sumagot si Andres. Iginiyalang niya ito, paupo sa banig. "Pilar!" Simula niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Masaya ka ba dito?" Natigilan si Pilar. Tinitigan niya si Andres ng diretso sa mga mata. "Andres, sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging tunay na masaya. Ngayon lang ako naging ako." Huminga ng malalim si Andres. Eto na. Ayoko nang bumalik sa dati. Sa pag-iisa. Pag-amin niya, ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. "Pilar, gusto kong ito na ang maging buhay natin. Palagi." Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Pilar. Isang nangiting puno ng pag-unawa at pagmamahal. Inabot nito ang magaspang na kamay ni Andres at pinisil ito ng mahigpit. "Hindi na ako aalis, Andres," sabi nito sa isang boses na matatag at puno ng katiyakan. "Ito na ang tahanan ko. Ikaw. Ikaw ang pamilya ko." Sa mga salitang iyon, lahat ng takot at alinlangan sa puso ni Andres ay naglaho. Napalitan ito ng isang matinding kaligayahan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang 10 taon ng kalungkutan ay nabura ng isang pangako. Akmang sasagot si Andres nang may marinig silang isang tunog na hindi pamilyar. Isang tunog na hindi kabilang sa musika ng isla. Isang malakas na ugong. Ang ugong ng isang demotor na bangka. Napatingin sila pareho sa karagatan. Hindi ito ang maliit na bangka ni Mang Kiko. Iba ang tunog. Mas malakas, mas mabilis, at papalapit. Biglang naging alerto ang buong katawan ni Andres. Tumayo siya. Ang katawan ay instinctive na humarang sa harap ni Pilar. Pinanood nila ang isang modernong speedboat na mabilis na humahagibis patungo sa kanilang pampang. Sinisira ang payapang ibabaw ng tubig. Sumadsad ang bangka sa buhanginan nang walang pag-iingat. Isang lalaking nakasombrero at salamin ang mabilis na bumaba. Matangkad ito at pamilyar ang tindig. Kasabay ng paghampas ng alon sa pampang, ang lalaki ay tumakbo palapit sa kanila. Sa likod nito, isang maliit na bata ang maingat na bumaba, payat at mukhang takot. Nang tanggalin ng lalaki ang kanyang salamin, tumigil ang paghinga ni Andres. Pero hindi ang tibok ng puso ni Pilar. Ito ay kumabog ng napakabilis na para bang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mukha. Ang mukhang iyon na minsan niyang minahal nang higit sa kanyang buhay. Ang mukhang nag-iwan sa kanya sa impyernong ito. "Daniel?" Bulong ni Pilar. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Itinaas ni Daniel ang kanyang mga kamay at sa isang tinig na puno ng pekeng pagsisisi at drama, lumuhod ito sa buhanginan, ilang metro mula sa kanila. "Inay!" Sigaw nito. Ang boses ay nagpapanggap na basag sa pag-iyak. "Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos at nahanap din kita." Para kay Nanay Pilar, ang eksena sa kanyang harapan ay parang isang pelikulang matagal na niyang napanood. Ang pagluhod, ang pekeng pag-iyak, ang mga salitang puno ng pagsisisi, ang pagkakaiba lang. Ngayon, hindi na siya ang manunood na nagpapaloko,
Siya na ang direktor na alam ang bawat kasinungalingan sa script. Naramdaman niya ang pagtayo ni Andres sa kanyang tabi, isang matibay na pader sa pagitan niya at ng multo ng nakaraan. Hindi ito nagsalita, pero ramdam ni Pilar ang init ng galit na nagmumula dito. Inay, pagpapatuloy ni Daniel, gumagapang palapit sa buhanginan. Patawarin mo ako, inay. Hindi ko sinasadya. Nawala ako. Ninakaw ang wallet ko. Ang bangka. Hindi na ako nakabalik. Araw-araw, gabi-gabi, hinahanap kita. Ang dating Pilar ay tatakbo, yayakapin ang anak at maniniwala sa bawat salita. Pero ang Pilar ngayon ay yelo. Hindi siya gumalaw. Tinitigan lang niya ang anak na parang isang kakaibang insekto na ngayon lang niya nakita. Napansin niya ang mamahaling sapatos nito na nabasa ng tubig dagat, ang relo sa kamay nito. Hindi iyon ang itsura ng isang taong naghirap sa paghahanap. Iyon ang itsura ng isang taong nagpasarap. Tumayo ka! Malamig na utos ni Pilar. Ang boses niya ay walang emosyon na mas lalong ikinagulat ni Daniel. Dahan-dahang tumayo si Daniel, pinupunasan ng mga pekeng luha. Akmang hahawakan nito ang kamay ni Pilar. Pero mabilis itong umatras, na para bang ang pagdampi ng anak ay isang apoy na makapapaso sa kanya. Isang hakbang lang ang atras niya, pero sapat na yon para iparating ang mensahe. May hangganan na. Inay naman. Sa likod ni Daniel, ang maliit na bata, si Enzo, ay nakatayo pa rin malapit sa bangka. Takot na takot. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang bagay sa loob ni Pilar ang biglang lumambot. Ang yelo ay nagkaroon ng lamat. Ang batang iyon, ang kanyang apo. Binaliwala ni Pilar si Daniel. Ang kanyang buong atensyon ay natuon sa bata. Naglakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay maingat, na para bang lumalapit sa isang sugatang hayop. Habang papalapit, mas nakikita niya ang katotohanan. Ang damit ni Enzo ay luma, ang pisngi ay humpak, at sa mga mata nito ay may isang uri ng kalungkutan na hindi dapat makita sa isang 5 taong gulang na bata. Walang pag-aalinlangan. Lumuhod si Pilar sa harap ng kanyang apo. Apo, sabi niya, ang boses ay sa wakas ay nagkaroon ng init ng panginginig. Ako ang lola mo, si Lola Pilar. Inabot niya ang kanyang kamay. Nag-atubili si Enzo sa simula. Tumingin muna sa kanyang ama na ngayon ay nakatayo at nanonood. Nagtataka sa takbo ng eksena. Pagkatapos, dahan-dahan, inilagay ng bata ang maliit niyang kamay sa palad ni Pilar. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat, bumuhos ang lahat ng emosyon na 1 taon ng kinikim-kim ni Pilar. Hindi galit, hindi sakit, kundi purong pagmamahal para sa inosenteng batang nasa harapan niya. Niyakap niya si Enzo ng mahigpit. Ramdam niya ang tajim ng mga buto ng bata, ang mabilis na tibok ng maliit nitong puso. Sa likod nila, nagsalita si Daniel, sinasamantala ang pagkakataon. Kita mo, Nay, siya ang nagbigay sa akin ng lakas para hanapin ka. Si Enzo, ayokong lumaki siyang walang lola. Hindi pinansin ni Pilar ang sinabi nito. Hinarap niya ang bata. Nagugutom ka ba, apo? Mabilis na tumango si Enzo. Tumayo si Pilar. Akay-akay ang bata. Naglakad sila pabalik sa improvised na hapagkainan nila ni Andres. Iniwan si Daniel na nakatayong mag-isa sa dalampasigan. Maupo ka, iho, sabi ni Pilar kay Enzo. Itinaas ito para makaupo sa driftwood. Inabutan niya ito ng plato at nilagyan ng kanin at pusit. Nagsimulang kumain ang bata na parang ilang araw nang hindi nakakatikim ng pagkain. Si Andres, na kanina patahimik, ang unang humarap kay Daniel. Tumayo ito sa pagitan ni Daniel at ng maglola. Ang katawan ay tensyonado. Hawak nito sa isang kamay ang kutsilyong ginamit sa paghiwa ng pusit. Anong kailangan mo dito? Tanong ni Andres. Ang boses ay mababa
at puno ng pagbabanta. Teka, sino ka ba? Mayabang na sagot ni Daniel. Usapan to ng mag-ina. Huwag kang makisawsaw. Ako ang taong nag-alaga sa kanya noong itinapon mo siya. Diretsong sagot ni Andres. Namutla si Daniel. Wala kang alam sa nangyari. Sapat na ang alam ko. Sabi ni Andres, umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap ang nanay ko. Giit ni Daniel, naglalakad palapit. Humakbang din si Andres, hindi nagpatinag. Subukan mong lumapit pa at sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis sa islang ito ng buo. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay halos nahihipo, pero si Pilar ang pumutol dito. Andres, mahinahong sabi ni Pilar, hindi inaalis ang tingin sa kumakaing apo. Hayaan mo siya. Napatingin si Andres kay Pilar, nagtataka at bahagyang nasasaktan. Pero tumango ito at umatras, bagamat hindi pa rin binibitiwan ang kutsilyo. Nagkaroon ng pag-asa sa mukha ni Daniel. Lumapit ito at umupo sa tabi ni Pilar. Inay, alam kong galit ka, malambing na sabi nito. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Mahirap ang buhay sa Maynila. Naloko ako. Naubos ang pera ko. Si Magra, iniwan na niya kami. Hindi pa rin umimik si Pilar. Patuloy lang siya sa pagsubo ng pagkain kay Enzo. Gabi. Pinatulog ni Pilar si Enzo sa loob ng kubo, sa papag na dati niyang tinutulugan. Kinumutan niya ito at hinalikan sa noo. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nag-uusap ang dalawang lalaki. Hindi sila nag-uusap. Nagbabangayan. Lumabas si Pilar. Tama na, sabi niya, at agad silang tumahimik. Humarap siya kay Daniel. Pwede kang matulog sa bangka mo ngayong gabi. Bukas, pagkasikat ng araw, umalis ka na kasama ng bata. Pero Nay, hindi pwede. Hinahabol kami ng mga pinagkakautangan ko. Mapapahamak kami. Pagmamakaawa ni Daniel. Problema mo na yan. Walang emosyong sagot ni Pilar. Hindi na kita responsibilidad. Gumuho ang mukha ni Daniel. Naglaho ang maskara ng pagiging maamong tupa. Lumabas ang tunay na kulay. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Nanay kita. Natapos ang pagiging nanay mo sa akin nung araw na iniwan mo ako dito para mamatay. Sagot ni Pilar. Ang bawat salita ay may bigat ng isang taong pagtitiis. Nagpalinga-linga si Daniel desperado. Nakita niya ang mga nakasampay na daing, ang mga kagamitan. May pera ka na ngayon. Nay, nakita ko sa video. Bakit hindi mo ako matulungan? Anak mo ako. Umalis ka na, Daniel. Nang gabing iyon, natulog si Pilar sa tabi ng kanyang apo. Pero hindi siya mapakali. Bago siya matulog, may narinig siyang isang bulong mula sa labas. Si Daniel, kausap ang isang tao sa cellphone na nito. Oo, nandito na ako. Narinig niyang bulong nito. Mukhang ayaw pumayag ng matanda. Pero huwag kayong mag-alala. May paraan ako. Kailangan ko lang makuha ang pirma niya. Kapag nakuha ko, ibenta niyo agad. Ang formula, ang isla, lahat nato, magiging atin. Nanigas si Pilar sa kanyang higaan. Ang puso niya ay tila piniga. Malinaw na ngayon ang lahat. Hindi pagsisisi ang nagdala kay Daniel dito, kundi kasakiman. Hindi natulog si Nanay Pilar ng gabing iyon. Habang yakap niya ang natutulog na si Enzo, ang bawat salitang narinig niya mula sa kanyang anak ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Kailangan ko lang makuha ang pirma niya. Ang formula, ang isla, lahat to magiging atin. Ang sakit ay wala na. Napalitan na ito ng isang nakapangingilabot na kalinawan. Ang lalaking natutulog sa bangka sa labas ay hindi na niya anak. Isa na itong magnanakaw na nagbabalat kayong tupa. At ang tanging kayamanan na kailangan niyang protektahan ngayon ay ang inosenteng batang natutulog sa kanyang mga bisig. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na si Pilar. Naghanda siya ng kape para kay Andres at sinangag para kay Enzo.
Gumalaw siya ng may katahimikang hindi pangkaraniwan na para bang naghahanda para sa isang gera. Nang lumabas si Daniel mula sa bangka, ang ngiti nito ay mas malawak kaysa kahapon. Dala nito ang isang itim na folder. "Good morning, Nay. Ang bango naman ng niluluto nyo." Bati nito, umarteng parang normal ang lahat. Hindi siya pinansin ni Pilar. Inasikaso niya si Enzo na kagigising lang. "Lola, laro po tayo mamaya?" Tanong ng bata habang kumakain. "Oo, apo. Pagkatapos nating kausapin ang papa mo." Sagot ni Pilar. Isang makahulugang tingin ang ipinukol niya kay Daniel. Nang matapos kumain si Enzo, lumapit si Daniel sa kanila. Inilapag nito ang folder sa maliit na lamesang gawa sa kawayan. "Inay," panimula nito sa isang boses na puno ng pekeng sinseridad. "Inisip ko kagabi, tama ka. Kailangan nating gawing legal ang lahat para protektado ang negosyo natin para sa future ni Enzo." Binuksan nito ang folder. Tumambad ang mga papeles na puno ng mga salitang hindi maintindihan ni Pilar. Pero ang alam niya, ang mga salitang yon ay lason. Ito, "Nay, partnership agreement. Kailangan ko lang ng pirma mo dito para ma-register ko ang Pilar's Dyeing sa bayan. Para hindi na tayo basta-basta mapapaalis dito. Para sa atin to." Kinuha ni Pilar ang mga papeles. Hinawakan niya ito na para bang isang basurang marumi. Tinitigan niya ang linya sa ilalim kung saan nakalagay ang pangalan niya. Nag-angat siya ng tingin pero hindi kay Daniel. Tumingin siya kay Andres na nakatayo sa di kalayuan, hawak ang isang itak. Nagkukunwaring naglilinis ng sanga pero ang buong atensyon ay nasa kanila. Isang tango lang niya, alam niyang kikilos ito. Ibinalik niya ang tingin kay Daniel, ang anak niya na may mga matang nag-aabang, puno ng kasakiman. "Akala mo ba?" Simula ni Pilar. Ang boses niya ay mahina, pero matalim. "Tanga pa rin ako, Daniel." Nawala ang ngiti. Wala ang ngiti sa mukha ni Daniel. "Anong ibig mong sabihin, Nay?" Hindi na nagsalita si Pilar. Sa harap ng kanyang naguguluhang anak, dahan-dahan niyang pinunit ang mga papeles sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ang tanging maririnig sa katahimikan ng umaga. "Inay, anong ginagawa mo?" Pero hindi siya tumigil. Pinunit niya ulit. At ulit. Bawat punit ay para sa bawat kasinungalingang binitiwan nito. Para sa bawat gabing hindi niya ipinagdasal na sana'y buhay pa ito. "Narinig kita kagabi, Daniel," sabi ni Pilar. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. "Narinig ko ang usapan ninyo sa cellphone. Ang formula? Ang isla? Ang pirma ko? Akala mo maloloko mo pa rin ako?" Itinapon niya ang mga pinagpira-pirasong papel sa mukha ni Daniel. "Hindi na ako ang nanay na kilala mo. Ang nanay na yon, matagal mo nang pinatay nung araw na iniwan mo siya sa islang ito." Gumuho ang buong pagkatao ni Daniel. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang lumabas ay isang halimaw na puno ng galit at desperasyon. "Kung ayaw mong ibigay ng maayos, kukunin ko sa sapilitan." Sigaw nito. Hindi ang mga papel ang dinampot niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatuon sa isang bagay. Ang lata ng biskwit na pinaglalagyan ni Pilar ng kanilang mga ipon. Sumugod ito patungo sa kubo. Pero mabilis si Andres. Hinarang niya ang daan. "Wala kang makukuha dito," mariing sabi nito. "Tumabi ka dyan, matanda." Tinulak ni Daniel si Andres. Gumanti ng tulak si Andres. Nagsimula silang magkasakitan. Nagpapalitan ng suntok. Ang mga sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong isla. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na figura ang tumakbo palabas ng kubo. Si Enzo. Nanginginig ito sa takot. Umiiyak habang pinapanood ang ama na sinusuuntok ang lalaking nagpakain sa kanya kagabi. "Papa, tama na po," sigaw ng bata. Pero si Daniel ay wala na sa sarili. Tuluyan na itong nilamon ng galit. Itinulak nito si Andres ng malakas, dahilan para matumba ito.
Muli itong sumugod patungo sa kubo. Pero bago pa ito makapasok, may naramdaman itong matatalim na ngipin na bumaon sa kanyang binti. Si Enzo. Kinagat siya ng sarili niyang anak. Pilit siyang pinipigilan. "Huwag mong saktan si Lola." Umiiyak na sigaw ni Enzo. "Bitiw! Bata ka!" Sigaw ni Daniel. Sa sobrang inis at pagkabigo, walang pag-iisip na iwinasiwas niya ang kanyang binti para maalis ang bata. Isang malakas na thud ang narinig. Tumalsik si Enzo. Ang ulo nito ay tumama sa isang malaking bato na nasa tabi ng kubo. Biglang tumigil ang lahat. Ang sigawan, ang paglalaban, ang hangin. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang pag-ungol ng isang bata. Nakatayo si Daniel na parang isang estatwa, nakatingin sa kanyang anak na ngayon ay nakahandusay sa lupa. Hindi gumagalaw, isang manipis na agos ng dugo ang nagsimulang dumaloy mula sa gilid ng ulo nito. Bumabakat sa buhanginan. Ang unang kumilos ay si Pilar. Isang sigaw na hindi sigaw ng tao ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng isang ina, isang lola, isang hayop na nasasaksihan ang pagkasugat ng kanyang supling. Tumakbo siya at lumuhod sa tabi ni Enzo, nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang itinatagilid ang ulo ng bata. "Apo, Apo, gumising ka!" Bulong niya. Ang mga luha ay bumabagsak na sa mukha ni Enzo. "Lola, nandito si Lola." Si Andres ay mabilis na nakabangon at lumapit. Kinapa niya ang pulso ng bata. May pulso pa. Mahina, pero may pulso. Ang mga salitang yon ang nagpabalik kay Daniel sa realidad. Nakita niya ang dugo. Nakita niya ang kanyang anak na walang malay. Nakita niya ang resulta ng kanyang pagiging halimaw. "Enzo," bulong niya. Isang salita. Pero naglalaman ng lahat ng takot at pagsisisi na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. "Tulong," sabi niya, nakatingin kay Andres. Ang dating yabang ay ganap nang naglaho. "Parang awa mo na. Tulungan mo ang anak ko." Tumayo si Andres. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng urgensya. Tumingin ito kay Daniel, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa batang nakahandusay sa lupa. Para kay Daniel, ang mundo ay naging isang walang tunog na pelikula na naka-slow motion. Ang tanging nakikita niya ay ang matingkad na pula ng dugo ng kanyang anak sa puting buhangin. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na dagundong ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng plano, lahat ng kasakiman, lahat ng galit, lahat ay naglaho. Ang natira ay isang nakabibinging katotohanan. Muntik na niyang mapatay ang sarili niyang anak. "Hayop ako." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito paratang mula sa iba. Ito ay pag-amin mula sa sarili niyang kaluluwa. "Kargahin mo." Ang sigaw ni Andres ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niya itong inaalis ang mga lambat sa speedboat. Si Nanay Pilar naman ay maingat na binalutan ng kumot si Enzo. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at may layunin. Samantalang siya, nakatayo lang doon. Isang inutil na haligi ng pagsisisi. "Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Buhatin mo ang anak mo." Sigaw ulit ni Andres. Parang robot na sumunod si Daniel. Dahan-dahan niyang binuhat si Enzo. Ang gaan. Napakagaan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Isang pakiramdam ng matinding pagkasuklam sa sarili ang bumalot sa kanya. Paano niya nagawang sakta ng maliit at walang kalaban-laban na batang ito? Ang biyahe pabalik sa bayan ay isang malabong panaginip. Ang malakas na ugong ng makina ng speedboat ang tanging ingay na naririnig niya. Yakap niya si Enzo. Habang si Nanay Pilar ay walang tigil na pinupunasan ng basang tela ang noo ng bata. Si Andres naman ang nagpapatakbo ng bangka. Ang mga mata ay nakatuon sa abot-tanaw. Ang panga ay matigas sa determinasyon. Walang tumitingin sa kanya. Walang kumakausap sa kanya. Isa siyang hangin.
isang multo. At sa sandaling iyon, mas gugustuhin pa niyang suntukin siya ni Andres o sigawan ng kanyang ina. Ang katahimikan nila ay mas matinding parusa. Naalala niya ang boses ni Enzo. Huwag mong saktan si Lola. Hindi siya pinigilan ng bata dahil sa takot para sa sarili. Pinigilan siya nito para protektahan ang lola nito. Ang inosenteng batang ito ay may mas malaking puso at mas matinding tapang kaysa sa kanya. Pagdaong nila sa pinakamalapit na pantalan, si Andres ang unang tumalon at sumigaw ng tulong. Si Daniel, buhat-buhat pa rin si Enzo, ay tumakbo kasunod nila, na para bang hinahabol siya ng lahat ng demonyo sa impyerno. Sa ospital, ang lahat ay tila isang ipo-ipo ng mga puting uniforme, matatapang na amoy ng gamot, at mga salitang hindi niya maintindihan. Dinala si Enzo sa emergency room at siya naiwan sa labas. Isinara ang pinto sa mismong mukha niya. Napaupo siya sa isang upuang plastic sa hallway. Doon, sa ilalim ng malamig at artipisyal na ilaw ng ospital, tuluyan siyang bumigay. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod at ibinaon ang muka sa kanyang mga palad. Umiyak siya. Hindi ang pekeng iyak na ginawa niya sa isla. Ito ay isang iyak na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang nabubulok na kaluluwa. Isang iyak ng isang taong tuluyan nang nawala ang lahat. Lumipas ang isang oras. Lumabas ang isang doktor. Si Andres at ang kanyang ina ang kinausap nito. Siya na natili sa kanyang sulok. Napakaliit. Walang silbi. Narinig niya ang mga salita. Stable condition. Minor concussion. Observation. Huminga siya ng maluwag, pero ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Nakita niyang pumunta ang kanyang ina sa billing section, habang si Andres naman ay bumili ng gamot. Sila ang gumagawa ng lahat. Sila ang gumagastos. Siya, ang ama, ay walang maibigay. Ang perang pinaghirapan ng kanyang ina na dapat ay sa kanya, ay ginagastos ngayon para pagbayaran ng kasalanan niya. Maya-maya, lumapit sa kanya si Nanay Pilar. Ang mukha nito ay pagod, pero wala na ang galit. Ang naroon ay isang nakapangingilabot na kalmadong pagtingin. Inay, bulong ni Daniel, tumatayo. Patawad. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Putol ni Pilar sa kanya. Sa anak mo, kapag nagising na siya. Tumango si Daniel. Gagawin ko. Nay, gagawin ko ang lahat. Magbabago na ako. Ibigay niyo lang sa akin ang pera para sa utang ko, para makapagsimula kami ni Enzo. Umiling si Nanay Pilar. Isang maliit na iling, pero sapat na para gumuho ang natitirang pag-asa ni Daniel. Hindi pera ang solusyon sa lahat, Daniel, sabi nito. Ang pera ang sumira sa'yo. Hindi na kita bibigyan ng lason. Pero Nay, papatayin ako ng mga pinagkakautangan ko. Paano kami mabubuhay? Tinitigan siya ng kanyang ina. At sa mga mata nito, nakita ni Daniel hindi ang isang biktima, kundi isang hukom. Ako ang magbabayad ng mga utang mo, sabi ni Pilar. Napatingin si Daniel, hindi makapaniwala. Di talaga, Nay? Oo. Pagpapatuloy ni Pilar, babayaran ko sila para hindi ka na nila guluhin, para mabigyan ka ng pagkakataong ayusin ang sarili mo. Ito na ang huling tulong na ibibigay ko sa'yo bilang ina mo. Huminga ito ng malalim bago ibigay ang huling hatol. Pero may kondisyon. Hindi mo pwedeng isama si Enzo. Hindi ka pa handang maging ama. Sa amin muna siya titira ni Andres. Inay, hindi. At ang pangalawang kondisyon, sabi ni Pilar, hindi pinapansin ang kanyang pagtutol. Ang perang ipambabayad ko sa utang mo ay utang mo sa akin at kailangan mo itong bayaran. Bawat sentimo. Paano? Paano ako magbabayad kung wala akong trabaho? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago binitiwan ni Pilar ang huling pinakamabigat na salita. Titira ka sa isla.
Doon ka magtatrabaho. Mangingisda ka kasama ni Andres. Matututo kang magbilad ng isda. Matututo kang pagpawisan ang kakainin mo. At ang lahat ng kikitain mo ay ibibigay mo sa akin hanggang sa mabayaran mo ang lahat ng sinira mo. Nakatitig lang si Daniel, walang masabi. Ang hatol ay naibigay na. Hindi ito parusa ng kamatayan. Ito ay isang sentensya ng buhay, isang buhay na kailangan niyang paghirapan. Isang taon na namang lumipas sa isla. Pero ang ritmo ng buhay dito ay ibang-iba na. Ang araw ni Nanay Pilar ay nagsisimula sa halik sa pisngi mula kay Enzo, na ngayon ay isa ng malusog at bibong-anim na taong gulang. Ang dating payat na bata ay bilugan na ang mga pisngi at puno ng kwento tungkol sa mga isda at alimango. Siya ang araw na nagbibigay liwanag sa umaga nilang tatlo. Sa dalampasigan, 2 lalaki ang magkasamang humihila ng mabigat na lambat. Ang isa ay isang matandang mangingisda na may mga braso at likod na hinulma ng dagat. Ang isa naman ay isang mas batang lalaki na may katawang sunog sa araw. Ang dating lambot ng balat ay napalitan na ng tigas at kalyo. Hindi na sila nag-uusap ng madalas. Si Andres at si Daniel, hindi na kailangan. Ang kanilang pagtatrabaho ay isa ng sayaw na kabisado nila, isang hila, isang tulak, isang pag-angat. Sa isang taon ng pagsasama, sa ilalim ng araw, at sa gitna ng alat ng dagat, isang kakaibang respeto ang nabuo sa pagitan nila. Hindi pagkakaibigan, hindi pa, ngunit isang pagkilala. Nakita ni Andres ang pagbabago sa mga mata ni Daniel, na wala na ang yabang at kasakiman. Ang naroon na lang ay pagod at isang tahimik na determinasyon. Nakikita naman ni Daniel kay Andres ang isang uri ng katatagan na ngayon lang niya hinangaan sa buong buhay niya. Ang pagiging isang tunay na lalaki ay hindi pala nasusukat sa dami ng pera sa bulsa, kundi sa tibay ng mga kamay at sa kakayahang harapin ang bawat bagong araw ng may dignidad. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, uupo si Daniel sa isang dulo ng dalampasigan, malayo sa kubo. Mula doon, pinapanood niya sina Pilar, Andres at Enzo. Pinapanood niya kung paano tinuturuan ni Andres si Enzo na gumawa ng bangkang papel. Pinapanood niya kung paano tumatawa ng malakas ang kanyang ina habang hinahabol ang kanyang apo sa buhanginan. Isang pamilya. Isang perpektong larawan ng pamilya. At sa larawang yon, isa lang siyang anino sa malayo. Hindi masakit. O marahil, sanay na siya sa sakit. Tinanggap na niya na ito ang kabayaran. Ito ang kanyang penitensya. Bawat patak ng pawis niya sa paghila ng lambat, bawat sugat sa kanyang kamay mula sa kaliskis ng isda ay isang paraan ng pagbabayad puri. Isang hapon, habang nag-iisa siya, lumapit sa kanya si Enzo, may dalang 2 kabibe. "Papa," sabi nito, "para sa'yo." Inabot nito ang isang kabibe. Kinuha ni Daniel ang alay ng anak. Tiningnan niya si Enzo na ngayon ay nakangiti sa kanya. Isang nangiting totoo, walang bahid ng takot. "Salamat anak," sabi ni Daniel, ang boses ay garalgal. Sabi ni Lolo Andres, pagpapatuloy ni Enzo, "Kapag itinapat mo daw yan sa tenga mo, maririnig mo ang dagat." Hindi na nakapagsalita si Daniel. Tumango na lang siya at ginulo ang buhok ng anak. Pinanood niya itong tumakbo pabalik sa kanyang lola. At kay Andres, nang gabing iyon, habang tahimik silang naghahapunan, si Pilar ang unang bumasag sa katahimikan. "Daniel," sabi niya, "bukas, sasama ka sa amin ni Mang Kiko papuntang bayan." Nag-angat ng tingin si Daniel, nagulat. "Bakit po, Nay?" "Bayad na ang utang mo," simpleng sagot ni Pilar. Natigilan si Daniel, parang nabingi siya. 1 taon. Araw-araw, ang tanging nasa isip niya ay ang pagbabayad sa utang na yon. Ngayong bayad na, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. "Pwede ka nang umalis sa isla," pagpapatuloy ni Pilar.
Malaya ka na. Pwede ka nang magsimula ng sarili mong buhay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang apat. Si Enzo ay napatingin sa kanyang ama. Si Andres ay huminto sa pagkain. Si Pilar ay nakatingin lang kay Daniel, naghihintay. Tumingin si Daniel sa kanyang mga kamay na marunong nang magtrabaho. Tumingin siya kay Enzo, ang kanyang anak na ligtas at masaya. Tumingin siya kay Andres, ang lalaking nagligtas sa kanyang ina at nagturo sa kanya kung paano maging tao. At tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng winasak niya pero bumangon mula sa abo para iligtas silang lahat. Dahan-dahan siyang umiling. Dito na lang po ako. Nay, sabi niya sa isang boses na halos pabulong pero puno ng katiyakan. Kung papayag po kayo. Tumingin siya kay Andres. Kung papayag po kayo, Tay Andres. Sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel na ngumiti si Andres sa kanya. Isang maliit, pero totoong ngiti. Si Nanay Pilar ay hindi ngumiti. Pero sa mga mata nito, may isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa ngiti. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kapayapaan. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, magkatabing nakaupo sina Pilar at Andres sa kanilang paboritong pwesto, pinapanood ang langit na nagliliyab sa kulay ginto. Sa di kalayuan, sa dalampasigan, magkasama sina Daniel at Enzo, nagtatayo ng kastilyong buhangin. Hinawakan ni Andres ang kamay ni Pilar. Mahigpit. Mainit. Sa dugo nagsisimula ang pamilya. Bulong ni Pilar, habang pinapanood ang kanyang anak at apo. Pero sa pag-ibig, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon ito tunay na nabubuo. Tumingin siya sa dagat. Ang parehong dagat na minsang naging saksi sa kanyang pagdurusa, na ngayon ay bahagi na ng kanyang paraiso. Ang pamilya ay hindi pala palaging tungkol sa dugo na magkakatulad. Minsan, ito ay tungkol sa mga pusong pinagtagpi-tagpi ng pighati, pinatatag ng pagsubok at pinagbuklod ng isang pag-asang pinili nilang lahat na yakapin.